Andito na ang bagong budget-friendly na tablet ng Xiaomi, ang Redmi Pad SE. Minsan naglalabas sila ng sobrang mura, pero sa huli wala naman yung value for money. Kaya in this video, aaralin nating mabuti ang specs nito at ikukumpara sa mga ibang tablet na available na sa market para makapili kang mabuti at malaman kung sulit nga ba talaga. Pag-upload ko ng video na to, mabibili ang Redmi Pad SE sa online sa presyong 11,293 pesos para sa 6GB RAM at 128GB internal storage. Hindi naman ito nalalayo sa Realme Pad 2 na nirelease din dito sa Pilipinas ngayong buwan at may SRP na 13,299 pesos para sa 6GB RAM at 128GB internal storage. Ang Redmi Pad SE ay may 11-inch Full HD Plus IPS LCD display, 90Hz refresh rate at 1200 by 1920 pixels. Pagdating sa display, mas maliit ang screen nito, mas mababa ang refresh rate at pixels kumpara sa Pad 2 ng Realme. Since maliit ang screen nito, inaasahan ko na mas mataas sana ang pixels nito o kaya kahit yung pixel per inch na lang. Pero talagang talong-talo ang Pad SE pagdating sa display. Gumagamit ito ng Snapdragon 680 na na-release noong October 2021. Pagdating sa chipset, talo pa rin ito dahil ang Realme Pad 2 ay pinapatakbo ng Helio G99 na di hamak na mas malakas ang CPU at gaming performance. Sinubukan ko to sa PUBG New State at available naman ang 90 FPS. Malalaro mo naman to ng maayos basta wag mo nang hangadin ang mataas na graphics lalo na't hindi naman ito gaming tablet. Pag ginagamit o naglalaro ka sa device mo, dapat hindi lalagpas ang temperature nito sa 43 degrees Celsius dahil ito yung pinaka-safe limit. Sa paglalaro ko ng halos 30 minutes nasa 36 degrees lang yung pinaka-mainit. Sa mga bago nating viewers, pwede kang manalo ng 200 smart load basta mag-subscribe ka at sagutin mo ng tama ang trivia question na to. Meron itong 8,000 mAh battery at 10 watts Type-C charger. Pagdating sa battery at charger, pinakain ulit ito ng alikabok dahil sa 8,360 mAh battery at 33 watts charger ng Pad 2. Dito talaga ako pinakanagulat sa 10 watts charger ng Redmi. Kahit sa smartphone nga, walang gumagamit ng 10 watts para sa charger. Pero si Redmi nilagay pa nila sa tablet. Kaya dapat hindi ka mainipin dito dahil kaya nitong ma-full charge from 0 to 100 sa loob ng 2 hours and 30 minutes. Pagdating sa camera, meron itong 8 megapixel at dito nakasabay ito sa Pad 2 na meron din 8 megapixel at kayang mag-video recording ng 1080p at 30 fps. Kasama din nito ang 5 megapixel selfie shooter na mas mababa naman kumpara sa selfie camera ng Realme. Overall, mas mura nga ang Redmi Pad SE pero sobrang hina naman ng specs nito kumpara sa Realme Pad 2. Para sa akin, kung may extra kang 2,000 pesos, mas piliin mo na ang Realme Pad 2. Dahil ang 2K na price increase sobrang sulit na dahil mas malaki at mas malinaw ang display nito. Mas malakas ang chipset, mas mataas ang battery at charger, mas malinaw ang selfie camera at higit sa lahat may SIM card slot para sa LTE connection. At kung naghahanap ka ng best gaming phone under 20K, just click here.